Magandang araw, yung mga kapatid kong subanin sa bundok ng Zamboanga del Norte at sa mga eta na kapatid ko sa mga Tarim, Pangasinan at sa mga kapatid ko mangyan dyan sa Mindoro. Wow! Talagang naggagalak ako ng asawa ko at saka ako at mga kaibigan ko, naggagalak kami na makakatulong sa inyo. At saka nagagalak kami na magkaroon ng personal at malapit na relasyon sa inyo dahil magkapatid tayo kay Hesus Kristo. Salamat sa inyong response sa mga ginagawa natin diyan sa inyo. Talagang gaya sa sabi ko, talagang masayang-masaya ako na makakabigay at saka makakatulong sa inyong lahat yan. Gusto ko lang i-remind sa inyo, no, na ang pati ng sistema natin sa pagtutulong, na kayo magbibigay din. Kasi hindi maganda yung kuha lang ng kuha, tapos hindi kayo nagbibigay. Kasi nakalagay sa Bible yan. It is better to give than to receive. Mas maigi pang nagbibigay ka kaysa tumatanggap. Tapos nakalagay sa Old Testament, no, yung natawag ng tithing, na kung ano natatanggap mo sa Panginoon, ang ikapo o 1/10 niyan, ibabalik nyo sa Panginoon o ibabalik sa pastor ninyo o kung sinong contact nyo diyan. For instance, sa kayo mga subanin, kay Pastor Gilbert. Kasi kung wala si Pastor Gilbert, hindi namin kayo makokontak. Si Pastor Gilbert ang reason na makakabigay kami sa inyo. Sa mga ate diyan sa sa Pangasinan, ang pastor nyo si Pastor Cañete, si Adrian Cañete. Kung wala si Adrian, ganun din, hindi kayo makabigay sa inyo kasi siya ang unang contact namin. Kaya it's just maganda talaga kung susundin nyo ang biblical concept na tithing, na ikapo 1/10 ng mabigay sa inyo, ibigay nyo kay Pastor Cañete. Supposedly kung 10 ang sisiw na lumaki, ang isa ibigay nyo sa pastor nyo, kay Pastor Gilbert, kay mga subanin, kay Pastor Cañete, kung ate kayo, at saka sa inyong leader diyan sa mga mangyan, no, kay mag-usap kayo ni Sir Neil at saka Doreen kung paano nyo gagawin yan, na ang 1/10 ninyo ibalik nyo sa inyong mga kapatid. Anyway, ang gusto kong ipa-share sa inyo ngayon, sana i-translate ko sa English, no? Kung sa English pa, itong question na ito. What happens when you do random acts of kindness? Ano mangyayari sa buhay ninyo pag hindi kayo nagdadamot? Kung namimigay kayo, kung tumutulong kayo sa kapwa nyo tao, ano nangyayari sa buhay ninyo pag ginagawa nyo yan? Kwento ko sa inyo. Alam mo, isang araw, naglalagay ako ng gasolina sa sa kotse ko. Tapos may nakita akong na malapit na sa akin, nakikita ko isang mother, isang inay na lumang-luma yung kotse, tapos meron isang baby sa likod ng likod ng kotse niya. Sabi niya, "Sir, pwede ba lagyan mo lang ng $10 na na gasolina kasi may kong pupuntahan ngayon, wala nang gasolina yung kotse ko eh." Siyempre wala akong problema. Naglagay ako ng $10 worth na gasolina sa kanyang kotse. Alam mo, nung nagda-drive ako, tuwa talaga ako. Nakakatulong talaga ako. Bilang sabi ko na sa $10 na nakatulong ako sa isang tao, no? Pero alam mo, naging emotional ako, parang umiyak ako. Kasi sabi ko, bakit $10 lang? Sana pinuno ko yung kanyang hindi naman masyadong mahal yan. Pinuno ko yung kanyang gasolina, yung kanyang kotse. So, ganyan nangyayari sa akin. Kaya, nag-start ako ng organization nito, yung tawag na Global Friends. Dahil sa marami akong experiences na nakakatulong sa ibang tao, nagbibigay ng kagalakan sa aking buhay. So, ano mangyayari pag hindi tayo nagdadamot, kung tumutulong tayo sa kapwa natin tao? Ang unang nangyayari, yung tinatawag ng psychologist, yung tawag niya, yung i-explain ko sa Tagalog, ang tawag diyan helper's high. Yung parang hindi mo intindihan, parang bumubula ang parang masarap ang feeling mo na kabigay ka. Kasi alam mo nangyayari, pag nagbibigay ka, may mga chemicals na lumalabas sa katawan mo,
na binibigyan ka ng konting kaligayahan. Yan ang one effect ng pagbibigay, psychological effect. Secondly, pag nagbibigay ka, nakakaroon ka ng layunin sa buhay, ng purpose sa buhay. Kaya nag-isip ka naman uli, sino naman mabibigyan ko ngayong araw? Ganyan ang naisip ko lagi. Sino matutulungan ko? Kasi nagbigay sa akin ng kagalakan ng pagtutulong. Sa isip ko naman, natanong ko, Panginoon, sino naman matutulungan ko ngayon? Mga subanin, mga mangyan, mga ate diyan sa Pangasinan. So, nagkaroon ako ng purpose sa buhay. Gusto ko pang mabuhay. Huwag mo muna mamatay kasi maraming gagawin. Secondly, number 3, nagkakaroon ng parang bonding pag nagbibigay. Hindi ba ganyan tayo, hindi ba? Pag hindi ko kayo kilala, yung mangyan na meet ko na at saka yung mga ate sa Gimaras, no? Pero ang mga ate diyan sa Pangasinan at saka ang mga subanin kayo, mga subanin, hindi ko pa kayo na-meet. Pero na magkaroon na tayo ng bonding. Masarap pakiramdam ko na kahit na malayo ako, mga 1/2 ng sanlibutan, mga 8 to 10,000 miles away, pero meron tayong bonding na feel ko yun araw-araw na meron tayong bonding, magkaibigan tayo, magkalapit tayo, magkapatid tayo. Tapos ang number 4, nagkakaroon na natawag na ripple effect. Ang ibig sabihin ng ripple effect, pag tumatapon ka ng isang bato sa isang sapa o isang river, no? Hindi ba merong circles, no? Lumalaki yung circle pag tapunan mo ng bato. Ganon din ang nangyayari pag gumagawa ka ng maganda sa buhay ng ibang tao. Makita ng ibang tao na ginagawa na nagagalak ka, so gagawin din nila. So I hope na mangyari din yan sa inyo, na pag tumutulong kami sa inyo, na tumulong din kayo sa iba. Tulungan yung pastor nyo sa mga 1/10 na nakukuha nyo sa nabibigay ng pastor nyo sa inyo. So, and then ang pinakamaganda sa lahat nito, yung tinatawag ko na spiritual effect. Paano ito maapektado spiritually sa ginagawa natin? Nakalagay sa Matthew 25, no? Ang ganda nito. Isipin mo itong sabi ni Jesus, no? Itong sabi ni Jesus, kayo, mga kapatid ko, binibless kayo, bibigyan ko kayo ng inheritance na galing sa Panginoon na prepare ko dito sa langit. Dahil sa gutom ako, binigyan mo ako ng pagkain, nauuhaw ako, binigyan mo ako ng tubig na pang-inom. Tapos estranghero naman ako, hindi mo naman ako kilala, pero pinapasok mo ako sa bahay ninyo. Wala akong makakain, bigyan mo ako ng pagkain. Wala akong damit, tinulungan mo ako, bigyan mo ako ng damit. May sakit ako, tapos nag-take care ka sa akin. Nabilanggo ako, pero binisita mo ako. Tapos sabi niya, alam mo ko, ang ginagawa mo ito sa kapwa-tao mo, ginagawa mo sa akin. Ang sabi ni Jesus, ganyan. So those are the reasons na gusto ko na hindi kayo magdadamot, kundi magtutulong ko sa ibang tao. At saka ni-remind ko ulit sa inyo yung pag nagbibigay ko ng 1/10 ng produkto niyo sa chickens o sa mga tinatanim niyo sa pastor niyo, parang nagbibigay kayo dahil nabigyan kayo. Yan ang purpose ng random acts of kindness. So, talagang natutuwa ako na meron tayong relationship. At saka natutuwa talaga ako na pwede niyong gawin ito, na hindi kayo magdadamot, magbibigay kayo sa kapwa-tao niyo. Dahil yan ang sabi ng ating Panginoon, na magbibigay tayo sa ibang tao. Kasi makikita ng tao sa puso natin, si Jesus at ang Panginoon sa puso natin dahil sa ating pagbibigay. Thank you, and God bless all of you.